Hello, Leo! Maligayang pagbabalik o salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Love reading tayo ulit para sa sign ng Leo. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron at meron tayong mapupulot, ang meron tayong makukuha dito na makakatulong sa atin na magdesisyon kung saan man tayo stuck ngayon. Um, napadpad man tayo dito dahil sa algorithm, pero may dahilan. Maaaring yung mensahe lang sa isang card o maaaring sa oracle card sa dulo. Diyan tayo makakaroon ng message. Alchemized Pain. Uy, bottom of the deck, message, Alchemized Pain. Are you in pain, Leo? Tayo ba ay may pinagdadaan ng malupit pero tayo ay nagdadalawang isip na umalis na o magsimula ng panibago? Maaaring nagdadalawang isip tayo magsimula ng panibago kasi naiisip natin na yung naumpisahan na natin, masyado na tayong maraming ininvest. So, sayang. Huwag tayong manghinayang sa sayang na yun, sundin mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng kutob mo. Kasi maaaring ikaw ay nasa edge ngayon of decision making. Should I stay or should I go? Pwede yan ang tinatanong mo sa sarili mo. O pwede din na oras na ba para magsimula ako ng panibago pero parang feeling ko hindi ako handa. I get that. Lahat ng tao laging sinasabi yan, lalo na pag major life decision, parang hindi ako handa. Pero para dumating ka sa point na maisip mo yan at ibulong yan sa'yo ng konsensya mo na go na, umalis ka na o go na magsimula ka na, go na mag-start ka na ng bagong ganyan, pumunta ka na sa ganito, sundin mo yun kasi hindi mo maririnig yun kung hindi ka handa. Lahat tayo hindi handa sa mga malalaking bagay na tinatapon sa atin ng universe. Pero the fact na binigay siya, piniresenta siya sa daan natin, um, ibig sabihin handa na tayo. Kasama kasi sa proseso yung matututunan mo kung paano i-navigate yung bagong bagay na yun. So, kung ikaw may pangangamba sa pagpapatupad o na isa katuparan kung ano man yung iniisip mo, kasama siya sa proseso. Pero okay lang na makita ko yung full na reverse kasi meron tayong hesitation na pagsisimula, nalulungkot tayo, na iiwan natin yung mga dapat iwan, pero para makita to ng reverse, there is something wrong with you. Sorry na, Leo. Alam ko magagalit ka sa akin. Dahil Leo ka. I mean, you are confident. Baka nakalimutan natin yon na tayo ay confident individual. Isa ang Leo sa sobrang confident sa lahat ng uri ng sangkatauhan, sabihin na natin ganyan. Very confident, very fierce ang energy, and very out there. Pero para mapanghinaan tayo ng loob o mapanghinaan ng loob si Leo, there is something. So, kung ano man yung sinasabi sa'yo, there is something wrong. So, kung ano man sinasabi sa'yo ng kutob mo, pakinggan mo yun, Leo. Kasi yun ang inner compass mo o yun ang magiging guide mo. Maaari yung iba sa inyo ay in a relationship at gusto na hindi makapag-desisyon o kaya mag-reach to, magka-come up na sa isang desisyon. Maaring yung iba sa inyo in a relationship, aalis na sa isang relasyon, o kung single naman kayo, parang nagdadalawang isip kayo na sagutin, o nagdadalawang isip kayo na makipagrelasyon sa isang tao na hindi nyo paglubusang kakilala. Pwede din na meron kayong kaibigan na parang minamataan nyo, interesado kayo sa kanya, pero nagdadalawang isip kayo, hindi kayo makapag-decision for the longest time kung parang mag-start ba kayo ng relationship with him or her. Nahihiya, natotorpe, natotorpe, may natotorpe. Nahihiya o natotorpe, nahihiyang mag-express ng kanyang nararamdaman sa isang tao o pwede din na nahihiya na umamin sa kanyang nararamdaman, maaaring natatakot sa rejection. Merong isa dito na padalos-dalos. Hindi ko alam kung ikaw to o yung minamataan mong tao. Hindi ko din alam kung ibang tao to na umaaligid. Pwede din kasi na pwede nating i-interpret ito so far na nagdadalawang isip ka na mag-make ng move sa isang tao kasi meron ka ng alam na taong umaaligid sa paligid niya at alam mong mas may chance yung tao na yon dito sa
parang may kakompetensya ba? May kakompetensya ka towards another person. Doesn't matter kung babae ka o lalaki, pero merong kang kakompetensya sa atensyon ng isang tao na gustong-gusto mo, puwedeng gano'n. So, ewan ko, naririnig ko 'wag kang matakot, eh. Lalo kang hindi magtatagumpay hangga't hindi mo sinusunod yung bulong sa'yo ng konsensya o bulong sa'yo ng kutob mo. Kasi meron ka nga dito na kinakailangang umpisahan na. Alam mo kung ano 'to. Hindi sa'kin manggagaling kasi iba-iba kayo, iba-ibang Leo yung kausap ko ngayon at iba-iba kayo ng gustong umpisahan. Pero alam kong alam niyo kung ano yung tinutukoy ko, lalo dun sa mga nakaka-resonate lang nga. Kasi kung wala kang gustong simulan, eh di hindi ito yung reading na para sa'yo. Pero itong reading na ito ay tungkol sa Leo na merong gustong umpisahan. Pero stuck siya o maaaring dadalawang isip na umpisahan yon, nag-hesitate pa, sorry sa word Leo, nag-iinarte pa. Pwede din na kung cross-watcher ka, yung Leo na yan, medyo nag-iinarte pa siya. Yun. So, merong bulong-bulong sa'yo yung konsensya mo na kinakailangan mong gawin. Pero nagdadalawang isip ka na gawin yon. Pero mukhang this May, magkakaroon ka na ng parang choice between two options. Maglalakas ng loob, maaaring gano'n. O pwede din na marirealize mo na, shit, kailangan ko palang gawin to. Kailangan ko nang mag-make ng move. Kailangan kong planuhin. Merong pangamba, pero mukhang magka-come up ka na sa isang desisyon. It doesn't matter kung towards another person o may pera, kinalaman man sa pera, siguro for the longest time, hindi ka makapagdesisyon. At itong buwan na to, parang maraming sign ng darating para fully makapagdesisyon ka na. Hanggat hindi mo sinusunod, si Yuka Onna, ito ay isang yokai. Yokai is Japanese supernatural spirit. Parang mga diwata, engkanto nila. Si Yuka Onna, siya ay nagpapakita sa mga turista. Sabi nila, namimili siya ng taong tinutulungan, minsan lalaki lang, minsan hindi siya talaga nagpapakita. Pero pag nagpakita siya, it's a good omen. So, kung ihahalin tulad natin yan, ang high priestess kasi ay ukol sa ating kutob, inner compass, intuition, yung naririnig mo, nigling feeling, everyday na gawin mo na to, gawin mo na yan. Mga bulong ng Holy Spirit, ganyan. Sa'yo reverse mo nakuha. So, maaaring marami ng signs ang dumadating sa'yo at hindi mo pinapansin ang mga signs na ito. Parang, oo na, sige, gagawin ko bukas, nagpo-procrastinate tayo. Hanggat nagpo-procrastinate tayo at tumatagal ang procrastination na yan, lalong-lalo ka magpe-fail at magiging conflicted ka lang sa utak mo. Magiging conflicted ka lang, dapat pala ginawa ko. Alam nyo kasi, pag hindi natin sinusunod yung kutob natin, lalo tayong dumadami yung listahan, humahaba yung listahan ng mga what ifs natin. Kung nainis ka sa sarili mo, kaka what if, sana pala, ganyan, sayang ganito. Dapat, kapag may dumating sa'yo na gawin mo na to, may bulong na ganun, gawin mo na kasi. Bakit tayo takot mag-fail? Uy, partnership. Very nice. Mukhang yung iba sa inyo nga, yung scenario na nakikita ko dito, maraming options yung tao na minamataan nyo. Pwede din na kayo yung maraming options. At nahihirapan kayong mamili dun sa options na yun. Hindi naman pwede mag-ini-mini-mini mo. Kaya siguro dun ang gagaling yung pangamba. Dun ang gagaling yung hindi makapag-desisyon. Pero mukhang magdedesisyon na tayo. Tingnan mo ang clarifying card ng Two of Swords, indecision o decision na, magkakamap ng decision, ay union. Magre-reunite na sa iyong partner. Magre-reunite na doon sa tao na akala mong ayaw mo sa kanya dati, pero ngayon, um, magkikita na kayo. Pwede kasing long distance, tapos, or pwede din, kung hindi long distance, pwedeng meron kang napurnadang ka-situationship or napurnadang love situation. Akala mo okay na kayo, akala mo parang
may spark eh, alam mo yon. Pero for some reason, natigil yung communication nyo, pwedeng ganun. For some reason, hindi na kayo nakapag-usap. For some reason, nag-abroad siguro siya, tapos hindi na kayo nakapag-usap. Or pwede din na nag-meet kayo somewhere, tapos biglang hindi nyo nahingi yung contact number ng isa't isa. Pwedeng ganun. Random encounter, kumbaga, destiny, pinagtakpo ng tadhana pero sa ngayon, hindi nag-uusap. Maaaring di nyo alam yung number ng isa't isa. So, yun. Itong May, meron isa. Parang, kumbaga, magko-conspire yung universe para magkita kayo muli. It's either siya yung lalapit sa'yo, it will be quick. Siya yung babalik sa'yo, magmamadali, papunta sa'yo, o pwede din na ikaw yung gagawa ng action. Marami kasing, kumbaga, maraming bumabagabag, teka, nahulog yung last card. Wait lang. Speaking of bumabagabag, either way, hindi maka-move towards sa isa't isa, hindi kayo makapag-meet, hindi maipagtagpo muli ng tadhana, siguro dahil maraming bumabagabag. Or nagpahinga muna. Naging in a relationship yung isa, tapos nagpahinga, tapos kayo ready to take action na. Kahit meron kang mental conflict dito, 5, at full, na may hesitation pero may reunion. May nakikita akong reunion. Swerte mo kung hindi ka gumagawa ng aksyon, nag-aantay ka lang sa kanya. Swerte mo kasi may kasiguraduhan dito na may isa sa inyo magdedesisyon na para gumawa ng aksyon, mabilis sa mga pangyayari. At alam mo yun, yung sa kanta ng Beatles, life happens when you start making plans. Nag-detach ka dun sa outcome. Hindi mo na iniisip na parang, suko na ako, kakaasa, na kakausapin niya ako. Suko na ako na gumawa ng move para sa taong to. Pero for some reason, the universe will conspire para magkita kayo muli. Ganda. Maaaring yung iba sa inyo ay todo na nasaktan in the most recent past. Pwede din na sunod-sunod, laging nasasaktan, o laging hindi nagwo-work out yung relationship. Pero merong parating. Sadyang yung isa sa inyo talaga hindi siguro nagte-take ng action kasi o hindi ka pa nililigawan kung yun yung gusto mong marinig. Hindi ka pa nililigawan kasi hindi pa nagme-message sa'yo kasi nahihiya sila, natatakot ma-reject. Natatakot sila siguro na ma-reject mo sila. Pwede din na natatakot sila na yung attracted sila sa'yo kasi iba yung energy na binibigay mo. Pero yung background mo ay totally different sa kanila. So natatakot sila mag-make ng move kasi baka hindi mo naman sila type. Alam mo yung nagda-doubt sila ng sarili nila. Feeling nila parang mababang, mababang uri, mababang klase sila than you. Mataas ang tingin nila sa'yo, kumbaga. Pero maaaring ito ay union of people na magkaiba ng background. Magkaiba kayo ng background, pwedeng ganun. Take what resonates lang ha. Kung ano yung mga nasabi ko na nakaka-resonate kayo, yun lang yung itago nyo. Tapos yung iba, wag nyo ipilit na, ay, may childhood sweetheart ako or yung childhood sweetheart ko, magme-message sa akin kasi sinabi dun sa reading ko ganyan. So, kung ano lang yung mag-resonate sa inyo. Kung hindi mag-resonate to, okay lang yan. Maraming readers at pwede ba tayong mag-subscribe ka lang para makita mo yung next na reading baka yun yung mag-resonate tayo. Just because nakapahinga ka ngayon, Leo, kung may nakapahinga sa inyo, just because nakapahinga ka, it doesn't mean na hindi mo papansinin, hindi ka na magte-take ng action doon sa sinasabi sa'yo ng kutob mo, ha? Kasi, pahinga ka, let's say, 4 months, 8 months, ganyan. Pero pag bumulong na sa'yo yung kutob mo na, go mo na yan, gawin mo na. Pero mag-take ka man ng action o hindi, definitely kailangan mo mag-take ng action kasi unang-unang card mo, full reversed. Meron kang kailangan simulan pero hindi mo masimulan
O hindi mo sinisimulan? Kasi ewan ko, naghihintay ka ng sign? Naghihintay ka na i-offer sa'yo? Nahihiya yung tao kung yun yung hinihintay mo at kung yun yung gusto mong malaman. Nahiya siya, natatakot siya, baka ma-reject mo siya, ganun. Anong mensahe natin para kay Leo? Mensahe ni Universe para kay Leo, please. Mensahe mo para kay Leo. Anong gusto mong sabihin kay Leo? Universe. Anong gusto sabihin ni Universe kay Leo? Anong gusto sabihin ni Universe kay Leo? Uy! Harvest! Ito ay panahon para anihin. Alam mo, gusto ko i-reward ni Universe, pero ewan ko, parang ayaw mo bang tanggapin? O kaya nagdadalawang isip ka na i-receive, mag-receive kay Universe. Gusto ka niyang biyayaan sa isang bagay na magbibigay sa'yo ng kaligayahan o magbibigay sa'yo ng abundance. Kailangan mong i-harvest yun. Kailangan mong i-embrace, kailangan mong tanggapin. So, i-celebrate mo ang iyong mga victory, i-celebrate mo yung mga efforts na nagawa mo in the past, at magpasalamat ka. Parang ano ka kasi, parang yung typical naman sa atin yan sa mga Pinoy, na alam mo yun, pag biniyayaan ka ng universe, hindi naman, gaganon ka. Imbis na mag-thank you, uy, ang galing mo naman, gusto ko kitang i-reward, uy, hindi naman, hindi masyado, ganyan. Nahihiya tayo na i-embrace yung mga gustong ibigay sa atin. Parang ayaw natin mag-receive, mahilig tayo mag-give. So, ito rin ay sign na i-harvest mo na yung mga naipundar mo. Kung nag-effort ka para sa self-care mo at nag-improve na ang sarili, put yourself out there. Mag-participate ka dun sa mga blessings na natatanggap mo at magpasalamat. So, yun. Kung binibigyan ka ng maraming options, binibigyan ka ng maraming options, ang dami lumalapit sa'yo, huwag ka mainis at magpasalamat ka lang. Kasi isa doon sa mga options na yon ang kinakailangan mong isabuhay ngayong May. So, iwan ko na yun doon, Leo. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. Like, share, and subscribe lang po. And see you next time. Bye-bye!